So, hello guys! Meron po tayong i-unbox ngayon na bagong item na bagong delivery from order namin sa Shopee para sa upgrade namin sa next camping natin. So, eto guys, in-order namin sa Shopee sa halagang 439 pesos each. Ang Warsan CP66 Auspicious Cloud with tripod. So, 439 pesos and nag-order kami ng 4. Tara, i-open natin. So, yun. 4. So, 1, 2, 3. Hindi naman siya sealed. So, ito yung guys, yung pinili namin kasi may design siya na Auspicious Cloud. Ito yung pinaka-design niya. Kaya tinawag siyang Auspicious Cloud. So, ang material niya is aluminum alloy. Ito yung pinaka-ilaw niya. Tapos, meron na din siyang hook. Pwede natin siya isabit. Ito yung power on. And then, yung battery capacity niya, which is 25% each light. So, pwedeng ma-detect mo kung low bat na. So, ito yung tripod. So, made of material lang siya, lightweight. Pero okay lang yun kasi para magaan lang siya pag sinabit. And charger. So, Type-C charger, maliit lang. Pero dito yung charging port niya. So, Type-C. By the way, guys, ito nga pala, ang battery nito ay 600 mAh. And then, as per specification, ang capacity niya or lighting time niya is 10 to 24 hours. So, maganda to pang camping kahit na mag-overnight stay ka, hindi ka agad-agad mawawalan ng ilaw. So, waterproof din siya, IPX4. So, size is 10 by 7.5 by 7.5. So, ang weight niya is 180 grams. So, magaan siya guys. Kahit maliit lang, handy siya. So, ito yung hook. Sabit natin, pwede. And by the way guys, meron din siyang magnets. Mamamagnet siya. So, pwede nyo ikabit sa mga sasakyan para pwedeng ilaw na rin dun sa pagka meron kayong awning tent. And then, pwede nyo ikabit itong tripod niya para maging lantern siya. Pwede siya sa table as lantern. So, medyo maliit nga lang siya for lantern. And then, let's see. Sabi kasi dito sa specification niya is 300 lumens. So, itry natin to guys. Try muna natin na may ilaw. So, ito siya. First stick is so full charge siya. Medyo full charge. And then, ito yung second. And then, ito yung pinaka-brightest. So, and then on the fourth click is power off. So, try natin guys ito ng madilim. Papatayin natin yung ilaw. Titignan natin kung mapapa-ilaw ba niya yung kwarto namin. So, 4 ito guys since syempre maliit lang to. And most probably kakailanganin natin mas maraming ilaw kasi magka-camping tayo, medyo malaki-laki yung iilawan nating area. So, kaya 4 yung binili namin. So, guys, ito nga pala yung 4 na pwedeng set up para sa Warzone natin. Isa is pwede nating i-hang. Then, naka-tripod. So, pwede siya sa table. And then, pwede din natin siyang ilapag lang. Kahit na simpleng, kahit saan natin na ilapag, okay lang din. So, pwede din siyang i-magnet. So, kung may sasakyan kayo or other na bagay na pwede nyong paghangan na bakal, so pwede nyo din i-magnet doon itong Warzone light natin. So, ayun guys.
So, eto na guys, papatayin na natin yung ilaw para matest natin yung pinaka-ilaw niya. So, eto guys, ilawan na natin yung first. So, yan yung dim. Or yung first na ilaw niya. Or yung low pala. So, second is yung mid. So, kung tutuusin guys, maliwanag na siya for mid pa lang. Makakagalaw ka na sa gabi. As in, super dark dito. Wala kasing natural light talaga dito sa room namin. So, pagka nasa wilderness kayo or nasa camping, so sobrang dilim doon. So, etong light na to guys, makapag-provide na sa inyo ng ample light para makapag-move kayo within your camp. So, mas maganda pa ito guys kung kalat natin i-distribute ito para mas maliwanag at mas kalat yung ilaw niya. For the meantime, dito guys is naka-set lang muna tayo dito sa area na to kasi kailangan nating wala pa tayo sa campsite. So, abangan nyo guys, gagamitin natin to sa mismong camping. At huwag niyong kakalimutan syempre mag-like and follow sa aming mga YouTube channel. So, ayun guys, ito na po yung pang third or yung pinaka-max na light niya. So, meron pa yung ililiwanag. Ayan guys. So, maliwanag na siya. Makakapagluto ka na, makakagalaw ka. So, okay na okay to guys. So, kailangan na lang natin gamitin sa actual na camping para makita natin kung gaano katagal ang usage niya sa isang full charge ng battery. So guys, bago pala natin makalimutan, meron pala itong feature ng parang blinking. So, una, i-off muna natin. So, pag naka-off siya, pwede po siyang i-long press hanggang sa magbi-blink siya. So, and then kung gusto ninyong patayin, just press the power for one click only. So guys, yun which is isa din yun sa magandang feature niya kasi aside from other mga ilaw pang camping. So once na press niyo yung ilaw niya, so yung low, yung mid, yung high, and then next press is magbe-blink na. So sometimes nakakahilo yung ganong feature ng mga ilaw. So this time mag-o-off siya. Na ang option nyo para i-on yung blinking talaga is meron siyang specific way of turning it on. So, hindi nyo kailangan pagdaanan yung blinking while using yung normal light lang. So, yun guys, kasi nakakahilo minsan yung blinking. So, habang nagpa-turn off ka, dadaan ka pa muna sa blinking. So, isa din yun sa na-appreciate ko dito sa Warzone na ilaw. So, ayun guys. So guys, ito na po ang Warzone again. And ito yung pinaka-brightest light niya na iisa lang. So far guys, maliwanag pa rin siya. And reliable naman I think yung magiging performance nito pag nasa camping na tayo. So, ayun guys. By the way, meron din nga pala itong pag pinatay nyo, ewan ko kung nakikita yung parang green light which is glow in the dark yan guys. So siguro one way yan para isang feature nila para sa in case na mapatay nyo yung accidentally yung ilaw, madaling mahanap or makita yung unit pag kapapatay lang yan. Pero in time mawawala din yan. So guys, invite namin kayo to like, share, and subscribe our YouTube channel. And of course, don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga camping activities namin. And abangan nyo din po kung
gaano katagal ang span ng performance ng Warzone na furniture natin ngayon. So, ayun guys. Bye-bye!